Iya, kuya. Iya, pinto. Pinto. Gusto mo ng kwento? So, story time. Sige, sige. Story time. Ano bang gusto mong maging? Maging daga o maging kalabaw? Kalabaw. Ako kalabaw. Laki. Ayaw ko daga. Gusto mo kalabaw. Sige. May dalawang magkaibigan. Si daga at si kalabaw. Si kalabaw naman, toro. Barako, syempre, brosko. Si daga naman, halos kasing laki na ng pusa. Siguro, nagbubuhat, matinding workout ng pinaggagawa. Kaya lumaki ng ganon. Nagkwentuhan sila. Mukhang may kaya sila eh. Maya-maya, sabi ni kalabaw, daga, pustahan tayo. Sige, sagot ni daga. Sabi ni kalabaw, nakita mo yung bato sa tabi ng ilog. Bubuhatin natin yan, pustahan tayo ng 500. Sige, sagot ni daga. Ngayon, si daga ang unang bumuhat. Buhat ni daga. Hindi niya mabuhat dahil ang laki ng bato eh. Ngayon naman sumunod si kalabaw. Pagbuhat ngayon ni kalabaw, siyempre ang laki ng kalabaw. Kayang-kaya yung bato. Pagbuhat ni kalabaw, 500. Panalo 500 si kalabaw. Sa susunod, sabi ni kalabaw, gusto mo isa pa? Sige, sagot ni daga. Nakita mo yung troso sa tabi ng puno. Hihilain natin yan. Pustahan tayo 500. Sige, sagot ni daga. Ngayon, unang humila si daga. Wala, hindi kayang hilain dahil ang laki ng troso eh. Ngayon naman si kalabaw. Paghila ni kalabaw, yakang-yaka dahil siyempre, yung troso, pangkaraniwang trabaho na ni kalabaw yun eh, na humila ng troso. Kaya, tuwan-tuwa ang kalabaw, 500, panalo 500. Ngayon naman, sabi ni kalabaw, gusto mo pa? Pustahan pa tayo? Sagot ni daga, sige. Sabi ni kalabaw, anong gusto mong gagawin natin? Sagot ni daga, pupunta tayo ng sityo sa barangay. Kung sinong makapagsabing sinong mas malaki sa atin, pustahan tayo 10,000. Sabi ni daga. Sagot naman ni kalabaw, oo ba? 10,000, sigurado ba? Siyempre, tuwan-tuwa si kalabaw dahil confidence siya eh. Ngayon, naglakad silang dalawa. Sa bungad pa lang ng barangay, may 3 batang nakakita sa kanila. Sabay sigaw agad, hala! Grabe ang laki ng daga! Sobrang laki ang laki niya! Tawan-tawa si daga. Ano kalabaw? 10,000, mas malaki ako, di ba? Siyempre si kalabaw, hindi makapaniwala dahil hindi niya matanggap eh. Hindi. Kasi yung mga bata, mga tanga yun eh. Wala namang isip, hindi matulong gusto eh. Hindi. Pupunta tayo sa bayan, sa syudad mismo. Pustahan tayong 20,000 kung sino mas malaki sa atin. Sagot ni daga, sige. Doon pa lang, sa bungad, sa stoplight pa lang, hindi pa nakarating ng bayan. Ang dami ng taong nakakita sa kanila. Sabay-sabay, hala, sobrang laki ng daga. Grabe ang laki ng daga. Asang lupalop yan. Napakalaki niya. Grabe. Sabay tawa si daga. Ano kalabaw? 10,000 panalo. Ako daga. So guys, maraming salamat sa pakikinig sa amin ni Batang Portal. Sana meron kayong napulot na aral. So guys, ang moral lesson doon, huwag tayong basta-basta magdedesisyon sa buhay na akala natin, sa paningin natin, mas nakakalamang tayo sa paningin natin. Pero, akala lang natin yon. Kasi si kalabaw, kahit sabing puro siya, kahit sabing malaki siya, pangkaraniwang laki niya yun eh, na malaki talaga ang turo.
Si daga naman, nilikha ng Panginoong maliit nga, pero malawak ang panguunawa at pag-iisip, pero mautak siya. So gusto mo na maging si daga? Opo. Opo. So guys, sa ulitin, ang moral lesson po doon ay huwag tayong basta-bastang magdidesisyon sa buhay natin na akala natin sa paningin natin nakakalamang tayo, mas nakakaangat tayo, pero akala lang natin yon. Lalo na ngayon sa panahon ngayon. Hindi na basihan ang sukat o lakas, kundi utakan ang labanan. So ngayon, gusto ko maging sa kalabaw. Ako yung daga. Daga ako. Daga ka naman ngayon. Daga. Guys, good luck. Ako daga.